Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and ngayong araw nga ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. And syempre, dito natin sasagutin mga kadabarkads yung tungkol kay Atasha Mulak. Diba kahapon natalakay natin yung tungkol sa naging balita na di umano pinull out daw si Atasha sa Itbulaga? So lilinawin natin yan dito po sa update natin. Pero bago po ang lahat, nais ko munang i-share sa inyo itong naging Instagram story ni Ma'am Pauline Luna Soto. So kagabi nga po, muli pong nagkasama-sama ang Soto family, mga kadabarkads. Nagkaroon sila ng salo-salong muli, no? Andyan syempre si Christine Hermosa, si Danica Soto, and ang iba pang mga Soto. Nakakatuwa lang talaga mga kadabarkads kasi iba po yung bonding ng mga Soto Every time na may ganap or kahit walang ganap, nagkakaroon sila ng salo-salo and talagang kompleto po sila. Parang pinakang bonding na din po nila yon. And kahapon din nga po, itong si Shara Soto nag-share din ng picture nila Maine Mendoza, si Maha Salvador, Christine Hermosa, si Ma'am Pauline Luna Soto, Danica, and yung ibang mga Soto pa po kasama po nila. So parang kuha to sa isang bar, no? Nakakaloka. Nakakatuwa talaga ang mga dabarkads natin kasi para lang silang pamilya, 'di ba? Samantalang next topic naman, pag-usapan natin itong tungkol po sa nanalo sa Sugod Mall, mga kapatid. Yung babae pong napanaginipan yung kanyang pagkapanalo na tumatakbo daw siya. May isa kasing netizen na nag-post para kakilala niya. Sabi niya dito, mas maswerte to. Sabi nga nila kahit na anong down nyo doon sa tao, may babalik at babalik din talaga at siya ang gagawa ng paraan. Yung nasa itaas. Deserve mo yan, be. Hayaan mo na yung mga taong walang ambag sa buhay mo at pahirap lang. Ano kayo ngayon? Yung taong pinahirapan nyo, siya naman ngayon. Salamat Itbulaga, TVJ and TV5. And kung inyong mababasa dito sa comment section, tinag niya po si Rosalinda. Apakaangas naman talaga, congrats be. So sabi pa ng isa, congrats be, nanalo ka para yan sa mga anak mo. And galing nyo Itbulaga, love you. So deserve talaga nung nabunot po sa Sugod Mall, mga kapatid, kasi napakalaking tulong po nun. Dahil may pagpapatuloy niya po yung dati nilang business, no? Na kung saan ay naiwan po ng kanyang ama dahil pumanaw na nga. So ang Itbulaga po talaga ay nagsisilbi pong instrumento para makatulong sa talaga namang nangangailangan na mga kababayan natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Andres Mulak. So ang mutya po ng Section E ay nagsimula na pong umere kahapon dito sa TV5 Network. May 19 po yan, 6:45 PM. And talaga namang pinag-uusapan po ito sa lahat ng social media platform. Napanood ko nga po yung ilan sa mga eksena nitong si Keeper, and medyo maangas nga mga kadabarkads. At nakita ko din yung husay dito ni Andres, talagang nagle-level up po siya sa pag-acting. Next topic naman, pag-usapan natin itong i-discuss ni Tito Soto. Sabi dito, independent Senate ipinangako ni Soto, ginapang daw po ang 13 senador. Ayon sa write-ups ng Abante, umabot na daw po sa 13 senator ang nakausap ng kampo ni Senator-elect Vicente Tito Soto III hinggil sa hangarin nitong maging Senate President ng 20th Congress sa Hulyo. Ayon kay Senator-elect Panfilo Ping Lacson, isa-isa nilang kinausap ang mga senador, mga dati at bagong halal, hinggil sa pangako nilang gagawin sa Senado kapag nakabalik si Soto bilang Senate President. At least 13, wika ni Lacson nang matanong kung ilang senador na ang nakausap ng kanilang grupo. Our aim is to have an independent, credible, and transparent Senate, the 20th Congress of the Republic of the Philippines. Paglalahad ni Lacson sa interview ng mga reporter ng Sabado ng hapon. Si Soto ay naging Senate President noong 18th Congress sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung muli siyang mahalal si Senate President, magiging hukom din ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanindigan na si Soto na ang bubuo ng majority ng Senado ay hindi dapat puro
miyembro ng administrasyon, kundi dapat kasapi rin ang kabilang panig. The Senate should always be independent, so hindi po pwedeng sabihin na yung mga majority ng Senado ay pro-administration kung ako ang leader pro-people, giit ni Soto sa interview ng DWIZ. So, agree ako sa sinabi po ni Tito Soto, mga kadaberkads. 'Di ba? Pro-people dapat, hindi po pro-administration. And dapat maging balance silang mga kadaberkads, di po ba? Yun bang walang pinapanigan kundi yung tama lang. And dahil nga po dito mga kadaberkads, ang dami pong bumatikos kay Tito Soto na dapat daw po ay si Senator Marcoleta ang Senate President. So ayan, mababasa niyo po dyan mga kadaberkads na pinupush po nila ay si Sen Marcoleta daw po. So, ang dahilan po nila dapat daw abogado yung nasa pwesto ng Senate President. Si Tito Sen naman po mga kadaberkads, kahit hindi siya abogado, marami niya pong experience. Sabi nga nila, 'di ba? Experience is the best teacher. Next topic, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Atasha Mulak. So, 'di ba, kahapon, meron tayong nabasa na di umano si Atasha daw po ay pinull out na ng humahawak na agency sa Itbulaga. Meron kasi akong nabasa ulit mga kadaberkads 2 days ago mula kay Mai na sabi niya true, pinull out na siya ng tuluyan ng Viva Management nila. So saan po kaya nanggagaling ito mga pinagsasasabi nila tungkol sa pag-pull out sa Itbulaga? Wala naman pong issue sa Itbulaga at sa Viva, di ba? Nakakaloka yung mga balita mga kadaberkads ha. Samantalang nung nakaraan, 'di ba, nagbigay na po ng statement yung isang article na talagang conflict lamang po yung schedule ni Atasha dito sa Itbulaga dahil meron siyang ginagawa po na project, 'di ba? Ang pinagtataka naman kasi ngayon ng mga tao, mga kadaberkads, bakit daw hindi masagot ni Atasha yung pagbabalik sa Itbulaga pagkatapos ng bad genius? Ang masasabi ko naman dito, hindi pa kasi niya alam mga kadaberkads kung meron ulit offer ang Viva sa kanya. Kaya hindi siya po pwedeng magbitaw ng salita na, oo pwede, meron naman palang next project, 'di ba? So mahirap po magbitaw ng salita, kaya please save muna yung kanilang mga binibitawan po. Sabi ko nga po, magkakaalaman tayo once na natapos po ang taping ng Bad Genius at hindi pa nakakabalik si Atasha sa Itbulaga. Doon tayo magbigay ng komento or doon tayo mag-isip. 'Di ba? Ngayon may taping pa sila Sobrang busy pa ni Atasha Mulak. Kaya sana lang matapos na po yung mga issue haka-haka dito po sa mundo ng social media kasi hindi po yan nakakatulong kay Atasha. Basta ang malinaw dito, may project si Atasha kaya hindi po siya nakakapag-Itbulaga. Yun po ang napakalinaw na kasagutan mga kadaberkads, 'di ba? Sabi nga ni Atasha, busy pa siya, conflict pa yung schedule. Doon pa lang dapat makontento tayo sa sagot na yan, okay? Walang pull out na naganap, wala pong tanggalan na naganap kay Atasha sa Itbulaga kasama ang management nito, okay? So paano, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.